Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Sumpa ng Kabit. Basag-basag ang mga gamit sa sala ng datnan nito ng binatang si Jiro. Nagkalat ang mga piraso ng flower vase at maging ang lamesa nilang gawa sa salamin. Napatingin ang binata kung saan naroon ang kanyang ina. Tulala, nanginginig sa galit at nakasarado ang dalawang kamao. Habang ang kanyang ama naman ay nasa kabilang dako. Sa ganong bungad alam na kagad ni Jiro kung ano ang pinag-awayan ng kanyang mga magulang. Walang iba kundi ang kabit na naman ng kanyang ama. Noon pa man kasi, naghihinala na ang ginang na si Mirna na meron talagang kabit ang kanyang asawang Hapon, si Hagoromo. Mula kasi nang manirahan na sa Pinas ang Japanese national na si Ikaku, palagi ng iba ang kilos ng Hapon. Parang lagi yung nababahala kapag wala sa kamay nito ang cellphone. Parang lagi ring may inaabangan na tawag o kaya naman ay text. Hanggang sa dumating na nga ang puntong nakumpirma na nga ng nanay ni Jiro. Maging si Jiro din ay natuklasan ang baho ng kanyang ama. Nilapitan ni Jiro ang kanyang ina. Ma, ano na naman ba ito? Kagagaling ko lang sa trabaho, ito kaagad ang bubungad sa akin. Nanatili sa ibaba ang mata ng ginang nang ito ay pagalit na nagsalita. Yang hayop mong ama, nahuli ko! Kasama na naman niya ang babae niya! Masama ang tingin na pinukol ni Jiro sa ama na parang nahihiyang makipagtitigan sa kanya. Pa, ano na naman to? Diyos ko naman oh. Pa, 50 years old na kayo. 25 na ako, na panganay ninyo. Nagagawa mo pang gumanyan? Ako lalaki lang. Ako may pangangailangan din. Mama mo, di na kaya ibigay yon. Kaya ano? Sa ibang babae nyo hahanapin. Si mama may pangangailangan din yan bilang babae. Hinahanap ba niya sa ibang lalaki? Hindi di ba? Kaya pwede ba? Tigilan mo na yung ganyang rason mo. hindi mo ko maintindihan. Kapag ikaw nagkaasawa na, Kapag ako nagkaasawa na, hindi kita gagayahin. Napakawalang iya mo eh. ano sabi mo? Sige, lumapit ka. Babangasa ko yung mukha mo kahit ama kita. Napatigil sa paglapit ang Hapon na si Hagoromo. Bigla itong nabahala sa nanlilisik at galit na mata ni Jiro. Matagal ko nang alam yung kahayupan na ginagawa mo. At pagod na akong intindihin ka. Palagi mo nalang sinasaktan ng damdamin ni Mami. Napakawalang kwenta mong tao. Ako ama nyo. Ako papakain sa inyo. Kapar mukha mo sabihan ako na wala kwenta. Obligasyon mo yun eh. Huwag mo ako sumbatan. Kahit kailan, wala kang karapatang gamitin ang mga ginagawa mo para sa pamilya natin. Para i-justify ang panluloko mo. Mulis ka nga sa harapan ko. Baka kung ano magawa ko sa'yo. Ikaw talaga. Lumapit ang matanda kay Jiro. Hindi na nakapagpigil ang binata. Nasuntok niya ang kanyang ama. Tumaob ang tatay niya at napaupo pa sa sahig. Buti na lang ay hindi nito nahigaan ng mga bubog. Sakto naman na dumating ang dalawa pa niyang kapatid, si Sanji at Yago. Kuya, ano bang ginagawa mo? Pa, bakit ang daming basag dito? Ilayo niyo yung taong yan sa akin. Baka hindi ako makapagtimpi dyan at mapugutan ko pa yan ng ulo. Natakot ang dalawang nakababatang kapatid. Inaya niya palabas ng bahay si Hagoromo. Alam na ni Sanji at Yago kung paano maggalit ang kanyang kuya. Sa kanilang magkakapatid, parang si Jiro lang ang talagang nagmana ng katapangan ng isang Hapon. Muling pinagtuunan ni Jiro ang kanyang ina na tahimik pa rin. Pero walang humpay ang pagtulo ng kanyang luha. Tumana ho kayo dyan. Kaya ka ginagago ni Papa kasi lagi mong pinapakita na mahina ka eh. Nakakadismaya kayong dalawa. Padabog na umakyat si Jiro sa kanyang kwarto. Humiga na muna siya sa kama. Huminga ng malalim, sabay buga ng hangin. Hindi na niya alam ang gagawin.
Sa kanilang lahat, siya na lang kasi ang nagtatrabaho. Nag-aaral pa ang kanyang dalawang kapatid. Ang nanay at tatay niya ay nasa bahay lang, na kung minsan ay nagtitinda ng iba't ibang uri ng Japanese food. Kung pwede lang talagang asahan ni Jiro ang pagtitinda ng kanyang mga magulang. Hindi na sana siya namumroblema sa pag-aaral ng dalawa. Sumasakit ang ulo niya, lalo na kapag naiisip niya na wala na siyang trabaho. Natanggal siya dahil sa pakikipag-away sa katrabaho. Sinuntok niya kasi ang kasamahan niya na nang-aasar sa pagiging bulol ng kanyang ama. Pwisit na buhay to. Pipikit na sana si Jiro nang pumasok naman ang kanyang kapatid at sumunod sa kanya na si Yago. Totoo ba kuya? Nahuli ulit ni mama si papa na may babae? Oo, Tingin mo, masisira na ba yung pamilya natin? masisira? Bulag ka ba? The moment na nahuli siya ni Mama last month, sira na ang pamilya natin. Sorry. Bumuntong hininga si Jiro. Napagtanto niya na hindi tamang taasan ng boses si Yago. Pasensya na. Hindi lang din maganda yung timpla ko eh. Sumabay pa tong pangyayari sa atin. Bakit kuya? May problema ka ba? Tanggal na ako sa trabaho. Ha? Bakit? Ayaw ko nang magkwento basta tanggal na ako. Pero huwag kayo mag-alala. Gagawa pa rin naman ako ng paraan para makahanap ulit ng mapapasukan. Malayo pa naman ang bayaran ng tuition nyo, di ba? Pasensya ka na kuya. Nahihirapan ka pa dahil... Ay nako, huwag ka na magdrama. O sige na, bumaba ka na muna. Gusto ko makapag-isip-isip. Asikasuhin niyo si Papa at si Mama doon ha. Umalis na si Yago. Napapailing na lang ang binata. Sa sitwasyon nila, aminado siyang hirap na hirap siya. Gusto na rin kasi niyang mag-asawa. Kaso may responsibilidad pa siyang dapat unahin. Makalipas ang ilang araw, halatang halata na bumabawi ang kanilang ama. Todo asikaso ng matandang si Hagaromo sa kanila. Maaga pa nga lang ay nagluluto na ito ng kanilang makakain. Bagay na hindi naman ito ginagawa. Kahit na noon sa unang pagluloko pa lamang nito. Kayo kain lang dami dyan. Mamaya tanghari, ako pa rin ruto. Para inyo ina, papahinga muna. Ayos? Napangiti si Sanji at Yago sa kanilang ama. Seryoso lang naman na kumakain si Jiro at Aling Mirna. Maya-maya pa, bigla na lang tumunog ang cellphone ng hapon. Napatingin sa kanya si Jiro at Aling Mirna. Wari nagtatanong kung sino ang tumatawag. Ito yung babae. Tawag ng tawag. Pero sabi ko sa kanya, ayoko na. Kasi gusto ko na seryoso maharing pamilya ko. Tawag pa rin siya. Kukurit-kurit pa rin sa akin. Sagutin mo. Gusto kong marinig ang sasabihin niya. Ma, nasa pagkainan tayo. Sinenyesan ni Jiro si Sanji at Yago na lumabas na muna sandali. Alam na kasi niya kung ano na naman ang mangyayari. Bingi ka ba? Sagutin mo! Nataranta ang hapon at dali-daling sinagot ang tawag. Ni-loudspeaker niya pa yon para marinig ng lahat. Nasaan ka? Magkita tayo. Mag-usap tayo. Hindi pwede itong ganito, no? Pag-usapan natin to. Sabi ko sa'yo di kita mahal. Ako tawag lang ng Raman. Pero di kita minahal. Ang mahal ko, ang pamilya ko. Kaya, sensya ka na. Babalik na ako sa kanila. Hanap ka na ng lalaki na mahal ka. At di ka iiwan. Di ako yon. Pasensya ka na ha. Napakawalang puso mo. Pagkatapos mo akong pagsawaan, pagkatapos mong lawayan ng buong katawan ko, iiwan mo ako ng ganito. Sinusumpa kita. Hindi ka magiging masaya. Sinusumpa kita sa mga diablo na magiging impyerno ang buhay mo. Sinusumpa kita, Hagaromo. Hindi ka magiging masaya at ang bawat miyembro ng pamilya mo. Agad na pinatay ni Hagaromo ang tawag. Tahimik lang naman si Aling Mirna na bumalik na lang sa pagkain. Mirna, pangako,
Maniwara ka sa akin. Ako magtinuna para sa pamilya. Gusto ko na ayos sarili ko para maging maayos na rin pamilya. Puro kasalita. Gawin mo. Noong sandaling yun ay himalang walang nangyaring basagan ng gamit. Kalmado lang si Aling Mirna. Si Hagaromo naman ay ganun din. Para kay Jiro, isang malaking himala ang mga sandaling yon. Nagtuloy-tuloy pa ang magandang pakikisama ni Hagoromo sa kanila, lalo na kay Jiro at sa kanilang ina. Kahit papano naman, ramdam na ni Jiro na sincere ang kanilang ama. Talagang pinapadama na nito ang pagmamahal sa kanilang lahat. Pero ganun pa man, kung kailan nagiging maayos na ang kanilang pamilya at nakakasundo na muling lahat, dito naman papasok ang pagbabago sa kanilang buhay. Buwan ng Hulyo, 2 buwan makalipas na maging maayos ang kanilang pamilya, nagkasakit ang kanilang ama na si Hagaromo. Malakas ang ulan noong Lunes ng gabi. May kidlat pa na siyang gumugulat sa kanila. Kumusta si Papa? Kararating lang ni Jiro galing sa bago niyang trabaho. Nabasa pa rin siya ng ulan kahit na nakapayong na siya ng malaki. Mataas pa rin ang lagnat niya eh. Hindi pa rin kumakain na maayos. Ang weird nga eh. Anong weird? Sinabit na muna ni Jiro ang jacket sa labas ng pinto para patuluin. Pagkatapos ay nagpunas ito ng buhok. Kanina pagpatak ng 6:00, sabi ni Papa meron daw siyang nakikitang itim na tao na maliit sa may bintana niya. Tapos kanina nasa pintuan naman daw. Kinikilabutan ako dyan kay Papa, alam mo ba? Baka naman epekto lang yan ng mga gamot na iniinom niya. Imagine, mag-1 linggo na siyang umiinom ng gamot niya para sa high blood. Tapos, umiinom pa siya ng gamot ngayon para sa lagnat. Hindi, kanina napansin ko rin na may anino sa direksyon ng pinto na tinuturo niya eh. Pero nang tingnan ko sa labas, wala naman. Napatigil si Jiro sa pagpupunas ng tuwalya sa kanyang buhok. O Yago, wala akong oras makipaglokohan ha. Hindi, totoo kuya. Para ka naman timang, hindi ako nagloloko no. Bata ka pa lang matatakutin ka na eh. Kaya wag ako ha. Bahala ka. Kung ayaw mong maniwala, di ikaw ang magbantay sa kanya mamayang gabi. Total wala ka naman pasok bukas eh. Magpapahinga ako. Kayo ni Sanji ang magbantay kasi bakasyon nyo na. Natatakot na nga ako sa sinasabi ni Papa eh. Ano ka ba? Kalalaki mong tao. Wala ka bang bayag? Napakamot na lamang sa ulo si Yago. Alam nito na kahit na anong gawin niya ay hindi maniniwala ang kanyang kapatid. Nagtungo na lamang si Jiro sa kanyang silid para magpalit na lang sana ng susuotin. Pero pagbukas niya ng kanyang damitan, nagtaka siya nang makitang nakasabog ang damit niya sa loob. Agad na nagsalubong ang kilay ng binata. Ayaw na ayaw pa naman niyang may nakikialam sa mga gamit niya. Yago! Napahawak na lamang siya sa sentido sa pag-aakalang nakialam na naman si Yago sa damitan niya. Bakit kuya? Ano to? Tinuro niya ang nagkalat na damit sa cabinet. Damit? Ano ba yan? Tinatanong ko kung nakialam ka na naman ba sa damitan ko. Mukha ba akong naligo o umalis? Kita mong nagbantay ako maghapon kay Papa eh. Kaya bakit ako kukuha ng damit dyan? Tsaka, nagpapaalam naman ako sa iyo, di ba? Sinong kakalkal niyan? Malabo naman si Sanji kasi gabi na rin umuwi yun eh. Ano yan? Sasabog na mag-isa? Aba, iwan ko. Basta ako, wala akong ginagawa dyan ha. Natigil ang kanilang pag-uusap nang marinig ang kanilang ama na sumisigaw. Nagmamadali ang dalawa na makarating doon. Pagpunta nila roon, naabutan nila ang amang si Hagaromo na nakasiksik sa gilid ng kama. Takot na nakatingin sa bintana kahit na nakasarado naman yon. Pa, anong problema? Mariit na tao dyan. Kita ko sa bintana. Nakangiti. Nakakatakot siya. Nanginginig ang matanda sa sobrang takot kaya agad niyang nilapitan si Yago. Binuksan naman ni Jiro ang bintana
Pero wala naman siyang nakita roon, kundi ang mga basang-basa nilang halaman sa labas. Pa, lahat ng nakikita niyong kakaiba dahil lang sa iniinom niyong gamot. Hallucination po ang tawag doon. Hindi. Totoo aking nakita. Totoo, marid na tao. Kasing laki lang ng barde. Tapos, suot niya parang suot ng Santo Niño. Katakot siya. Di siya normal. Kuya, totoo nga kasi ang nakikita ni Papa eh. Saan? Wala naman ah. Inasikaso na lang nila ang matanda para kumalma yon. Pagkatapos, sinamahan na lang muna nila ang ama. Naglatag na lang si Jiro ng banig sa sahig para dun sila matulog. Kailan ba ang uwi ni Mama? Bukas pa daw ng gabi. Tumawag siya kanina. Hindi raw sila makakalis kasi malakas ang ulan. Wala kasi ang kanilang inaroon. Nagbakasyon yon ng 3 araw sa Nueva Ecija. Yang si Sanji, pagsabihan mo ha, hindi porket bakasyon na puro na lang gala. Hindi mo lang maasahan dito. O sige na, matulog ka na. Gisingin mo na lang ako kapag nag-halusinate ulit si Papa. Sige kuya. Niyakap na ni Jiro ang unan niya. Tulog na rin ang hapon na si Hagaromo nung mga sandaling yon. Dakong 12:00 ng gabi, bigla na lamang nagising si Jiro nung mga sandaling yon. Para bang may umiistorbo sa kanya na hindi naman niya alam kung ano. Bumangon siya at sumandal sa pader. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nang mapalingon siya sa ilalim ng kama, tila ba may napansin siya roon na parang may gumalaw. Nagmamadaling binuksan ng binata ang flashlight ng kanyang cellphone. Inilawan niya ang ilalim ng kama, pero wala naman siyang nakita. Napailing na lamang si Jiro nang isipin na baka guni-guni lamang niya yon. Maya-maya pa, habang abala sa pagsiselfone, nagising din si Yago. Nagtataka itong tumingin kay Jiro. Ipinagtaka rin naman yon ni Jiro kaya tinanong niya ang kapatid. O bakit? Narinig mo ba yon? Ang alin? May tumatawa na maliit na boses eh. Nananaginip ka lang. Bumangon si Yago at huminga ng malalim. Pinagpalagay na lang din niya na tama ang kanyang kuya para hindi na siya mangamba. Anong oras na ba? Bakit gising ka pa? Nagising lang ako bigla. Tapos hindi na ako makatulog. Bababa lang ako ha. Gusto mo ba ng gatas? Magtitimpla ako. O sige. Ayoko ng marami ha. Salamat. Nagmumuta pa si Yago nang bumangon ito at lumabas ng silid. Naiwang mag-isa si Jiro sa kwarto ng ama. Sandali niyang tinigil ang pagsiselfone. Tiningnan niya si Hagaromo. Hinawakan niya rin ang noo. Napangiti siya nang mapagtanto na bumaba na ang lagnat nito. Kinumutan niya pa ang ama dahil malamig pa rin ang klima. Malakas pa rin kasi ang ulan noong mga oras na yon. Habang nakatayo siya sa tapat ng kama ng ama, naramdaman niya na parang may kung anong sumagi sa paa niya. Napatras kagad siya at napasilip sa ilalim ng kama. Wala naman Bisit naman Nahahawa na yata ako kay Papa at Yago Pag-angat niya ng ulo ay nagulat siya nang makitang nakaupo na ang kanyang ama, pero nakapikit pa rin ng mga mata. Uy! Pa! Ginulat mo naman ako. Matulog ka muna, 12:00 pa lang Hindi nagsalita ang kanyang ama. Nakaupo lang yon at nanatiling nasa ganoong posisyon. Bumuntong hininga na lamang si Jiro. Hinayaan na lamang niya si Haragomo at tumupo na lang ulit sa sahig. Aminado na si Jiro na kahit papaano, gumugulo na rin sa kanyang utak ang sinasabing maliit na nilalang. Hindi niya nga maiwasang hindi mapalingon sa ilalim ng kama. Ganun na rin sa bintanang nakasarado naman. Mga ilang sandali lang ay nakabalik na rin naman si Yago. Inabot nito ang maliit na tasa ng gatas. At dahil hindi na rin naman siya makatulog, naisipan ng dalawa na magpuyat na lamang. Nandyan na ba si Sanji? Oo.
narinig ko kanina parang may binabasa na naman siyang libro eh. Buti naman nakaisip ang umuwi ang taong yan. Ikaw naman kasi, kuya ka, laging kayo magkasama rito kaya utusan mo na rin. Sasagot na sana si Yago nang biglang nagring ang cellphone nito. Nagmamadali nitong kinuha ang cellphone. Oh, sino yan? Si Sanji. Oh, akala ko ba nasa kwarto na? Oo nga. Sinagot ni Yago ang tawag. Nagtaka na lamang si Jiro kung bakit parang bigla na lang natahimik si Yago. Nanlalaki ang kanyang mga mata. Oh, ano na naman ba? Parang tanga eh. Tumakbo si Yago palabas ng silid. Napilitan naman ding sumunod si Jiro. Pinuntahan nila ang kwarto ni Sanji. Mula sa loob, naririnig nilang may lalaking nagbabasa ng libro. Kaboses na kaboses yun ng kanilang kapatid. Sanji, ano ba nangyayari? Tumawag sa akin si Sanji. Ang sabi niya hindi raw siya makakauwi ngayon. Ha? Pinihit ni Yago ang doorknob. At nang mabuksan na ang kwarto ng binatang si Sanji, wala naman silang nakitang tao. Wala ang kanilang kapatid na si Sanji. Maging si Jiro ay kinabigla din ng nadatnan. Sigurado kasi siya na si Sanji ang naririnig nila sa loob. Sanji, umayos ka ha? Lumabas ka na dyan. Walang tumutugon sa kanila kaya pumasok na rin sila ng silid. Tiningnan nila ang ilalim ng kama at kabinet kung saan maaring magtago. Pero wala talaga sa mga yon ang kanilang kapatid. Nang mapagtanto nila na wala nga roon si Sanji, doon na nagtayuan ang kanilang mga balahibo. Dito na nakumpirma ni Jiro na maaring ang sinasabi ng kanyang ama ay totoo. Na bukod sa kanila, meron pang ibang nilalang ang nandun sa bahay nila. Pasimple nilang sinarado ang silid na yun na parang walang nangyari. Pero ang katotohanan, walang humpay ang pagkabog ng kanilang dibdib. Habang nasa sala, hindi nila maiwasang hindi mapalingon sa kwarto ni Sanji. Mula kasi sa ilalim ng pintuan, parang may nakikita silang anino roon. Kuya, malakas talaga ang kutob ko na may elemento dito sa bahay. Alam mo, nagsimula lang naman to mula nang maging okay ng pamilya natin eh. Bakit? Matagal mo na bang nararamdaman to? Bago pa makita ni Papa yun, naramdaman ko na yun dati pa. Hindi ko na lang sinasabi sa inyo dahil ayaw kong magdulot pa ito ng takot. Tingin mo, dapat ba ipatingnan natin itong bahay sa paranormal expert? Pagkasabing yun ni Yago ay biglang kumidlat ng malakas. Sabay pa silang nagulat. Wala akong alam sa mga ganyan eh. Mabuti pa, hintayin na lang natin makabalik si Mama. Siya ang may alam sa mga ganyang bagay. Sa mga sumunod na sandali ay naging payapa naman ang kanilang pagpupuyat. Wala nang nagparamdam na kung ano. Pero kahit na sumapit na ang umaga, hindi pa rin nawawala sa kanilang kalooban ng kaba at kilabot. 6:00 ng umaga, wala nang gaanong ulan. Saktong umuwi na si Sanji. Pagpasok pa lang nito ay sinalubong na kagad ito ni Jiro. Ikaw nga, sa halip na puro kagala, tulungan mo si Yago rito sa bahay. Wala naman na kayong pasok ah. Hindi nagsalita si Sanji. Tulala lang itong umupo sa sofa habang hawak ang cellphone. Uy, Sanji, kinakausap ka. Huwag kang bastos. Ano, hindi ka sasagot? Si Mama. Si Mama wala pa. Papatimpla ka na naman ng kape. Sa tingin nyo, ayos lang kaya si Mama? Uy, bakit mo naman yan natanong? Nag-chat kasi sa akin kaninang 5:00 eh. Pauwi na siya. Wala na naman kasing ulan doon. Agad na chinek ng dalawa ang kanilang cellphone. Doon lamang napagtanto ni Jiro na pati siya ay nakatanggap din pala ng mensahe. Ayos lang naman si Mama. Ano bang problema? Nag-send siya sa akin ng picture habang nasa bus siya kanina. Tingnan niyo yung picture. Inabot ni Sanji ang cellphone. Nakita nila ang larawan ng kanilang ina na nakangiti.
Sa kaliwang banda, katabi nito ang isang maliit na nilalang na nakangiti rin. Ang suot nito ay parang kagaya ng suot ng sa Santo Niño. Nanlaki ang mata ni Yago at Jiro. Hindi ko alam sino yung katabi niya. Manika ba yun o tao talaga? Nakakatakot yung ngiti eh. Kuya Jiro, ganun yung itsura ng sinabi ni Papa. Putya! Naguguluhan si Sanji sa pagmamadaling tawagan ng dalawa ang kanilang ina. Pero sa kasamaang palad, nagriring lang ang cellphone ng ginang. Nung umagang yon ay nabulabog ang kanilang mga damdamin. Sobrang sama ng kanilang kutob. Pero kahit na anong gawin nila, hindi naman nila alam kung nasaan na ang kanilang ina. Okay, ganito ang gagawin natin. Kakalma muna tayo at mag-iisip ng paraan. Kalma lang, relax lang muna. Nakalagay lang ang kanilang mga cellphone sa lamesa sa gitna ng sofa. Mga ilang sandali lang ay bigla na lamang nagring ang cellphone ni Sanji. May tumatawag na hindi rehistradong numero. Sinagot yun ni Jiro. Nang marinig niya ang boses ng isang pulis sa kabilang linya, doon na gumuho ang kanilang mundo. Agad na bumiyay si Jiro at Yago papuntang Nueva Ecija. Gabi na rin nang makarating sila sa ospital, kung saan dinala ang kanilang ina. Kritikal ang lagay ng kanilang ina matapos mahulog sa bangin ang sinasakyan nitong bus. Ayon pa sa pulis na nakausap ni Jiro, karamihan sa sakay ng bus ay namatay na. Buhay pa ang ginang nung nasa biyahe pa sila. Pero pagbukas nila ng pinto ng silid, nakatakip na ng berdeng tela si Aling Mirna. Maiyak-iyak at dahan-dahan nilang tinanggal ang tela sa mukha nito. Maayos pa ang mukha ng ginang. Pero nang ibaba nila ang tela hanggang dibdib, doon sila naawa sa matanda. Lasog-lasog ang katawan dahil sa malakas na impact ng pagbagsak ng bus. Wala na rin ang kanang kamay. Hindi na natagpuan ng mga pulis. Hagulgul lamang ang nagawa ng magkapatid. Hindi sila makapaniwala na sa ganung eksena hahantong ang lahat. Mama, bakit nangyari to sa inyo? Ma, bakit? Bakit? Inaawat na sila ng mga nurse na naroon dahil hindi pwedeng ugain ng bangkay. Hindi. Mama ko yan eh. Mama namin yan. Bakit yan nandyan? Bakit nangyari sa kanya to? Bakit? Kuya, tama na. Please, tama na oh. Halos isang oras din ang lumipas bago tuluyang kumalma ang binata. Nasa gilid lang sila ng pader habang nakaupo. Tulala si Jiro. Habang malalim ang iniisip, biglang pumasok sa kanya ang maliit na nilalang na katabi ng kanilang ina sa picture. Tama. Kasalanan to ng pesting nilalang na yun eh. Yago, pag uwi natin sa Maynila, maghanap na kaagad tayo ng expert. Pagkaramdam ko talaga, siya ang dahilan ng lahat ng ito. Si Papa, kailangan natin siyang protektahan. Baka siya nang isunod kasi nagpakita rin sa kanya eh. Huwag ka mag-alala, kuya. Iyan ang una nating gagawin pagbalik natin ng Maynila. Hahanap kaagad tayo ng makakatulong sa atin. Walang gana ang dalawa noon. Hindi nila alam kung papaanong buhay ang sisimulan nila sa pagkawala ng kanilang ina. Nag-aalala sila para sa ama nilang si Hagaromo. Dahil kapag nalaman yun ng kanilang amang Hapon, siguradong labis itong malulungkot. Dakong 2:00. Habang naghihintay pa sa doktor tungkol sa mga dapat asikasuhin sa kamatayan ng ginang, magkasama silang nagtungo sa banyo para umihi. Sa dulong urinal pumasok si Yago, habang si Jiro naman ay sa bandang gitna. Mga ilang sandali lang narinig nilang parang may nagpipigil ng tawa sa loob ng cubicle na nasa likuran nila. Nung una ay inakala nilang baka may tao lang doon, pero bigla na namang may tumawa. Sino yan? Tanging tawa lang ng maliit na boses ang tugon. Sa hindi malamang dahilan, nagtayuan na ang balahibo ni Jiro at Yago.
unang pumasok sa kanilang utak ay maliit na nilalang. Agad na dinampot ni Jiro ang floor map na nasa gilid. Malakas niyang sinipa ang pinto, pero wala silang nakita sa loob. Inisa-isa nila ang mga cubicle pero wala pa rin talaga. Paglingon nila sa pintuan, doon nila nakita ang maliit at itim na nilalang. Kasing taas lang ito ng balde. May kalakihan ang ulo kaya kita ang nakakakilabot nitong ngiti. Sino ka ba, ha? Bakit mo ginugulo ang pamilya namin? Tumawa lang ng tumawa ang maliit na maitim na nilalang. Pagkatapos ay tumakbo na rin yun paalis. Nasa 10 segundo pa bago sila lumabas ng banyo. Pagtingin nila sa labas ay wala na silang nakita. Kinaumagahan nang makalis na sila ng ospital, ibabiyahe na lang ang bangkay ng kanilang inaasahang gabi na rin darating. Bumiyahe na pabalik ng Maynila ang dalawa. Nalobat ang dala nilang cellphone kaya wala silang cellphone, kaya hindi na nila nasabihan pa si Sanji. Habang nasa bus, napag-usapan ng dalawa ang tungkol sa paghahanap nila ng albularyo. Kuya, daan na rin ba tayo sa Quiapo para maghanap ng albularyo? Oo, kailangan na talaga natin. Dapat hindi tayo magsayang ng oras. Kuya, di ba ang kwento ni Mama dati, tumawag yung kabit ni Papa tapos nagbitaw ng sumpa sa atin? Sinasabi mo ba na may kinalaman siya sa lahat ng nangyayari sa atin? Hindi ko alam. Pero paano kung gano'n na nga? Kaya nga kailangan natin ng albularyo para may alam tayo kung ano ba talaga ang pangyayari, kung ano ba talaga ang nangyayari sa pamilya natin. Tumango na lang ang binatang si Yago. Nang makasalta na sila sa Maynila, bumaba na muna sila sa Quiapo. Inabot na sila ng alas 7 ng gabi. Nagtanong-tanong sila sa ilang tindero o tindera sa gilid kung saang-saang lugar sila itinuro. Hanggang sa hindi na nila namalayan na papunta na pala sila ng Divisoria. May pintan silang iskinita. May ilaw naman doon pero hindi sapat sa buong daan. Kaya ang ibang parte ay madilim. Kabado ang dalawa. Pero tinumbok pa rin nila ang daan. At nakarating na nga sila sa sinasabing bahay ng matandang lalaking albularyo, si Mang Larry. Mukhang malayo pang pinanggalingan nyo ah. Anong sadya ninyo? Magandang gabi po sa inyo, Mang Larry. Gusto po sana naming kumonsulte. Sandali silang tiningnan mula ulo hanggang paa. Para bang inuusisa ng albularyo kung sila ba ay mga mapagkakatiwalaan. Sige, pumasok kayo. Pero wag na wag kayong hahawak sa kung anumang bagay man ang makikita nyo. Naintindihan nyo? Opo, naintindihan po namin. Sinundan nila ang matandang albularyo. Pagpasok sa bahay, marami na kagad bumungad sa kanilang mga nakasabit sa bahay. Marami ding ribulto ng mga santo. Anong gusto niya? Kape, coke o juice? Hindi na po. Ang gusto lang talaga namin malaman kung bakit kami ginugulo ng nilalang na yun. Nilalang? Sige, maupo kayo. Pumesto sila sa tapat ng mahabang lamesa. Sige, sabihin mo kung anong problema. Huminga ng malalim si Jiro bago nagsalita. Parang humugot muna siya ng lakas. Mula nang maging maayos yung pamilya namin, bigla na lang may isang itim at maliit na nilalang ang nagpaparamdam sa amin. Nung una, nagpaparamdam lang siya. Pero kalaunan siya na yung nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon kami ng problema. Ang tatay namin, bigla na lang siyang nilagnat at lagi niyang nakikita ang nilalang na yun. Ang mama naman namin, huminto saglit si Jiro. Nahihirapan siyang bigkasin na wala na ang kanilang ina. Namatay yung nanay namin. Pero bago nangyari yun, nakita namin sa picture na katabi ni mama yung maliit at maitim na nilalang.
Nakangiti siya na para bang may binabalak siyang masama. At nangyaring ang naaksidente yung bus na sinasakyan ng mama namin. Base sa sinabi mo, may pagkakahawig ang nilalang sa Diablo na si Elra. Elra? Si Elra na ayon sa libro ng mga Diablo, siya ang pinakabatang Diablo. Lumalakas siya kapag may isang tao na nagbibitaw ng sumpa. Siya ang tumutupad sa sumpang mga binibitiwan ng mga tao. Sabihin niyo nga sa akin, may nakaaway ba kayo at nag-iwan ng sumpa sa inyong pamilya? Nakatinginan ng magkapatid. Pareho sila ng naisip. Sa katunayan po, bago ang lahat ng ito, may naging kabit po ang tatay namin. At yung kabit niya ay naggalit nang iwan siya ng tatay namin. Tumawag yung kabit kay Papa at sinumpahan niya ang pamilya namin. Di kumpirmado. Ang Diablong si Elra nga ang inyong nakikita. Teka Manong, ano po bang pwede namin gawin? Isama niyo ko kung saan niyo siya madalas na nakikita. Pumayag ang magkapatid. Ibinayad na nila sa albularyo ang huling pera na natitira sa kanila. Wala silang sinayang na panahon. Agad silang bumiyahe pa uwi. Halos 2 oras din ang ginugol nila sa biyahe dahil sa EDSA sila dumaan. Nang matanaw na nila ang kanilang bahay, bigla na lamang umandarang kaba sa kalooban ni Jiro. Kapansin-pansin din na medyo hindi na komportable si Yago. Pagpasok nila ng gate ay agad silang nagtungo sa sala. Wala roon si Sanji. Kaya naman umakyat sila sa itaas. Pagdating nila sa silid ng kanilang ama ay nagulat sila sa kanilang nakita. Ang gumuho nilang mundo ay mas lalo pang pinaguho. Lalo na nang makita nila ang kanilang ama na nakabitin na sa lubid. Si Sanji naman ay nakaupo sa gilid. Umiiyak at hindi makapagsalita. Pa! Pinagtulungan nilang ibaba ang katawan ni Hagaromo. Pero huli na. Wala na ang kanilang ama. Sanji, anong nangyari? Sabi ko bantayan mo si Papa! Sa puntong yon, nagawa na rin makapagsalita ng binata. Kumuha lang ako ng pagkain eh. Pagbalik ko, nakasarado na yung pinto. May narinig akong maliit na boses na tumatawa. Pagbukas ko ng pinto, naabutan ko ng kanya si Papa. Sorry, Kuya. Sorry. Napaupo na lang sila sa sahig at napasandal. Para silang mababaliw habang iniisip na sa isang iglap nawalan sila ng mga magulang. Balisa, tulala at wala sa sarili nang kunin na sa kanila ang bangkay ng kanilang ama. Mabuti na lamang naroon ang albularyong si Mang Larry na kahit hindi nila kaano-ano, ito ang kumausap sa mga pulis at nag-asikaso sa kanila. Pasensya na kung parang nanghimasok ako Pero kailangan na kasi ng mga pulis ang statement Sinabi ko lang kung ano ang inabutan natin. Tumango lang si Jiro sa albularyo. Tulala lamang na nakatingin ang binata sa lapag. Sa ibang araw na lang natin isagawa ang pagpapalaya sa Diablong si Elra. Pero kung gusto nyo, hindi na muna ako aalis kung kailangan nyo ng kasama. Huwag kayong mag-alala, wala itong dagdag na bayad. Tumango lang ulit si Jiro. Napabuntong hininga na lang din ng albularyong si Mang Larry. Dumaan ang 7 araw. Nailibing na rin ng mag-asawang Hagaromo at Mirna. Kahit na paano, nakakabalik na rin naman sila sa katinoan. Nasa sementeryo lang sila noon habang pinagmamasdan ni Jiro ang lapida na kalalagay pa lamang. Kuya, una na kami sa jeep Sunod ka na lang. Oo, sige. Muling hinaplos ng lalaki ang lapida ng kanyang ina at ama. Hindi niya mapigilan na mapaluha ulit. Sobrang sakit para sa kanya ang lahat dahil biglaan na mga nangyari. Maya-maya pa,
Naramdaman na lamang niya si Mang Larry sa likuran, na mula unang burol hanggang ilibing ay kasama nila yon. Mabait kasi si Mang Larry. Naawa ito sa kanila dahil naranasan din ito na mawala ng sabay ng mga magulang. Sinuri ko kanina yung buong bahay ninyo. Hindi ko na nararamdaman ang presensya ng dyablo ng sumpa. Pero ang may papayo ko lang, umalis na kayo sa bahay na yon. Maraming salamat po, Mang Larry. Pagkatapos noon ay umuwi na rin sila sa kanilang bahay. Sumapit ang hapon, pinahakot na rin nila ang kanilang mga gamit. Buo na ang loob nila. Kahit mahirap ay kailangan nilang lumipat ng bahay. 5 taon na ang nakalipas mula nang mangyari sa kanila ang bangungot na yon. At sa 5 taon na rin na yon, marami nang nagbago. Pumunta ng Japan si Sanji para doon na magtrabaho, habang si Yago naman ay kasama pa rin ni Jiro sa bahay. Nagkaroon na ng maayos na trabaho si Yago. Si Jiro naman ay naging manager na ng isang marketing company. Dahil doon, nakabili sila ng bahay sa Cavite. Nakilala na rin ni Jiro ang babaeng magpapatibok ng kanyang puso, ang dalagang si Maggie. Nakasama niya rin sa trabaho noon. Ano ya? Bubukod na ba ako? Nasa balkonay sila ng kanilang bagong pagawang bahay habang nagkakape. Oh, bakit ka naman bubukod? Baliw, malamang mag-aasawa ka na. Engaged na kayo ni Ate Maggie, di ba? Kapag kinasal na kayo, nakakaya naman na nandito pa rin ako, no? Ano ka ba? Bahay natin to. Nagati tayo dito kaya hindi ka pwedeng umalis. Ang sabihin mo, hindi mo kayang mabuhay nang wala ako. Napangiti na lamang si Jiro ng mapait. Kung nandito pa siguro si Mama at Papa, masaya siguro sila, no? Inakbayan ni Yago ang kanyang kuya nang maramdamang malungkot ito. Ano ka ba naman, kuya? Malamang sa malamang, masaya si Papa at Mama ngayon. Alam kong nakikita nila tayo at malapad ang ngiti nila. Ay, sana nga. Pero, teka, kailan ba uuwi si Sanji? Sa susunod na buwan pa daw, kuya eh. Excited ka sa mga chocolate, no? Sinong hindi masasabik? Isang damukal na chocolate ba naman ang pinapadala palagi? Natigil lang ang tawanan nila nang mapansing nasa gate na ang babaeng si Maggie. Uy, sandali lang. Sasalubungin ko lang si Maggie, ah. Tumakbo pababa ang lalaking si Jiro. Sinalubong niya ang babae sa sala at kinuha ang bag nito sabay lagay sa sofa. Sabi ko naman kasi sa'yo, susunduin na kita eh. Ayos lang naman. Tsaka gusto ko na makapagpahinga ka rin eh. Palagi ka nalang pagod sa work tapos aabalahin ko pa yung pagpapahinga mo. Ano naman? Future wife naman na kita. Masama ba yon? Sus, feel na feel ng future husband ko ah. Hinalikan ng babae si Jiro sa labi. Sakto naman nakabababa lang ni Yago sa hagdanan. Ako naman, baka lang gabi na itong bahay oh. Ikaw naman, Yago. Ayaw mo pa bang mag-asawa para naman may kalabing-labing ka rin sa gabi? Nagtawanan na lamang silang tatlo. Ang senaryong yon ay nagpapakita kung gaano sila kasaya, kakomportable sa isa't isa. Mabait din naman kasi ang babaeng si Maggie. Botong-boto rin naman si Yago sa babae. Masaya si Jiro sa bago nilang buhay. Pakiramdam ni Jiro, yun na ang kapalit ng lahat ng kanilang paghihirap at mga pinagdaanan. Pero hindi nila alam, doon palang pala magsisimula ulit ang kanilang bagong bangungot. Sa paglipas na mga araw ay nasasabik na si Jiro sa nalalapit nilang kasal. Halos 2 buwan na lang ay magiging ganap na siyang mister. Walang paglagyan ng tuwa ni Jiro habang tumitingin sa isang online store sa gusto niyang suotin. Sa katunayan, halos araw-araw siyang tumitingin sa internet kung ano ang mas babagay sa kanyang terno.
ganun kahalaga sa kanya ang araw ng kasal na yon. Habang abala si Jiro sa kanyang opisina, kumatok sa pinto ang kanyang kapatid na si Yago. Bumukas ng bahagya ang pinto at sumilip ang lalaki. Ya, nag-away ba kayo ni Ate Maggie? Ha? I mean, bakit kami mag-aaway? Sorry to bother you, kuya. Pero nung nakaraan pa ako bothered sa kinikilos ng fiancé mo. Sandaling tinigil ni Jiro ang pagtingin sa screen ng kanyang computer. Bakit? Ano bang napansin mo? Nung nakaraan parang lagi siyang natataranta. Tapos nitong kanina nga po ng 5, umalis siya bago ka dumating. Nakita ko parang umiiyak siya. Tapos parang takot na takot. Napaisip ng malalim si Jiro. Dahil sa totoo lang, maging siya ay napapansin niya na parang may mga bago sa kilos ng babae. Kung minsan habang magkatabi sila sa kama, nararamdaman niya na parang may tinitingnan ng babae sa ilalim ng kama. May oras din na naririnig niyang tila may kinakausap si Maggie. Hindi niya lang pinapansin dahil akala niya ay nananaginip siya. Ya, ayos ka lang? Natulala ka na naman dyan. Ha? Oo, ayos lang ako. Di bale, mamaya tatanungin ko si Maggie. Salamat sa concern mo, bro, ah. O paano? Alis na muna ako Bibili lang ako ng unan kasi alam mo naman, ilang araw na lang nandito na si Sanji. Kilala mo naman yun. Maarte yung sa higaan di ba? O sige, mag-ingat ka sa pagmamaneho mo Tumango pa si Yago bago sinara ang pinto. Samantala, napahawak naman sa baba si Jiro at napaisip ng malala. Hindi. Malabong may lalaki si Maggie. Hindi naman siya ganun Kinuha niya ang kanyang cellphone. Tinawagan niya ang babae. Nang sagutin ng dalaga ang tawag, narinig niya na parang may maliit na boses na tumatawa sa kabilang linya. Pamilyar na pamilyar para kay Jiro ang tawa na yon. Hindi siya maaaring magkamali. Napatayo siya ng mabilis at dali-daling lumabas ng silid. Mabuti na lamang ay naabutan niyang nilalabas pa lang ni Yago ang sasakyan. Yago! Oh, kuya, sasama ka? Agad na sumakay ang lalaki sa sasakyan sa tabi mismo ni Yago. Nagtataka at nalilito naman sa kanya ang kapatid dahil sa inaasta niya. Ano bang problema, kuya? Kailangan ko mapuntahan si Maggie. Nasa panganib ang buhay niya. Ano? Tinawagan ko siya pero ang narinig ko sa kabilang linya, yung tawa ng maitim at maliit na nilalang. Kutob ko na kasama ni Maggie ngayon, yung nilalang na yun. Mabilis na pinaharurot ni Yago ang sasakyan na kulang na lang ay paliparin niya ito. Akala ko ba wala na yung nilalang na yun? Hindi naman siya napalahis ni Mang Larry. Nawala lang siya bigla. Teka, saan ba si Ate Maggie ngayon? Nagpaalam siya sa akin kanina sa may coffee shop malapit sa working place niya. Mabuti na lamang ay walang traffic noong mga sandaling yon. Kahit na mabilis ang pagpapatakbo ay ligtas naman silang nakarating sa kanilang paroroonan. Agad na bumaba si Jiro sa sasakyan. Naglakad ito ng mabilis papasok. Nilibot niya ng tingin ang buong coffee shop. Mula sa dulo, nakita niya ang babae na abala sa pagsi-cellphone habang umiinom ng kape. Mahal, ayos ka lang? Inusisa nito ang buong katawan ng babae. Tumingin-tingin din ito sa paligid, pero wala siyang nakitang bakas ng sinasabi nilang nilalang. Oh, ano ginagawa niyo rito? Ay, wait, bakit? Ayos lang naman ako Bakit ano ba nangyayari? Dahil mukhang walang maisip na dahilan si Jiro, ay sumingit na lamang si Yago. Ate Maggie, nanaginip kasi ng masama si kuya Akala niya may nangyari sa yung masama. Kaya eto, niyaya ko na lang na magkape. Nandito ka rin pala. Tumayo si Maggie at tinawakan ng pisngi ng lalaki. Mahal, ayos ka lang ba? Namumutla ka Ayos na ako. Makita lang kita na okay maayos na ako. Ay nako, mabuti pa. Umupo na rin kayo rito at samahan niyo ako.
Nagtataka si Jiro at Tiago kung bakit parang normal lang ang kilos ni Maggie. Malayong malayo sa nakita ni Yago na natataranta at parang natatakot. Tinawagan kita kanina. Hindi ka nagsasalita eh. Tinawagan mo ko? Baka yung isang phone ko yung tinawagan mo. Naiwan ko sa bahay natin. Lalong nabahala si Jiro ng mga sandaling yon. Dahil ibig sabihin lang noon, ang nilalang ay nasa kanilang silid na rin. Gulong-gulo si Jiro kung bakit nagpaparamdam na naman yon sa kanila. Pero dahil kasama nila si Maggie, kinailangan nilang kumilos na parang walang nangyari. Hindi nila yon maaring ipaalam kay Maggie dahil tsak na matatakot ang babae. Hindi magawang ngumiti ni Jiro sa mga pagkakataong yon. Sa isang iglap lamang ay nagbalik ang masasakit na alaala ng kanilang buhay. Alaala na gusto na sana nilang burahin. Ngunit nang dahil muling nagparamdam ang nilalang, hindi na yata mabubura sa isip nilang magkapatid ang nakaraan. Makalipas lang ang isang oras, nagpaalam na muna si Maggie sa kanila dahil may emergency meeting sa trabaho. Gustuhin man ng lalaki na bantayan ng kanyang fiancé ay hindi naman maaari. Kaya naman, naisipan na lamang nilang puntahan si Mang Larry. Tutal, nasa Cavite na rin naman yon nakatira. Kailangan natin si Mang Larry. Siya lang ang makakatulong sa atin. Visit. Gaano ba talaga kalakas yung sumpa ng kabit ni Papa? 5 taon na nakalipas oh. Sabay kabig ng manibela pa kanan. Ulang niyang kabit na yan. Siya na nga nanira ng pamilya. Siya pa may ganang magsumpa. Pwisit. Kapag nakita ko yan, sasapakin ko yung mukha niya kahit babae siya eh. Halos 20 minutos lang ay narating na rin nila ang bahay ni Mang Larry sa Tanza. Nakatira lang si Mang Larry sa simpleng bahay na meron ding bakuran. Parang probinsya ang pamumuhay doon dahil sa puro puno at halaman ang nasa paligid. Mang Larry, nagbalik na ho siya. Pagkarinig pa lang ng albularyo sa salitang yon, nagmamadali na nitong pinagkukuha ang kanyang mga gamit. Parang alam na ni Mang Larry na darating ang araw na yon. Huwag kayo mag-alala, nakahanda ako. Sumakay na rin si Mang Larry sa kanilang sasakyan. At habang wala pa si Maggie, sinamantala nila ang pagkakataon yong para isama si Mang Larry sa kanilang bahay. Pagkarating pa lang nila, naramdaman na kagad ng albularyo ang mabigat na presensya sa bahay. Maging si Jiro at Tiago ay hindi na rin komportable. Ikaw nilalang ka! Layasan mo na ang pamilyang ito! Nagtayuan ang balahibo ni Jiro at Tiago nang marinig yon. Nakita nilang parang may kinakausap na si Mang Larry sa likuran ng sofa. Nandito na siya? Ikaw nilalang! Sumagot ka! Biglang nagpatay-sindi ang ilaw sa sala. Sa mismong pagkakataon na yon, nakita nila ang isang nilalang na nasa sofa. Nakangiti ito at tumatawa ng mahina. Napatras ang magkapatid habang nananatili naman sa kinatatayuan si Mang Larry. Ang tanging hawak lamang nito ay ang itim na rosaryo. Jiro, iho, titigil lang daw ang sumpa kapag naramdaman mo na ang kamalasan sa buhay mo. Yun ang sabi niya. Teka, bakit si Kuya? Pwede naman ako ah. Ang sumpa ay epektibo lamang sa mga tao nakarinig noong sinabi yon nang nagbitaw ng salita. Ibig sabihin, ikaw Jiro, sa'yo matatapos ang sumpa. Muling lumiwanag ang buong sala. Nawala ng presensya ng nilalang, pero hindi nawala ang kaba nilang magkapatid. Kailangan ko bang mamatay para matapos na ito? Hindi natin alam, pero wag natin pangunahan ang mga mangyayari. Ang kailangan nating gawin ngayon ay hanapin ang nagbitaw ng sumpa. Maaari pang mapigilan ang mga masasamang mangyayari kung babawiin niya ang sumpa. Bisit naman. Saan naman natin nahanapin yung babaeng yun? Yun ang dapat nating isipin. Wala ka na bang ibang paraan, Mang Larry? Kung mapapatay ko ang diablong yon, pwede pa. Pero tuso ang nilalang na yon. Hindi siya masyadong nagpapakita kapag nandito ako. Kung sa akin na lang pala tatalabang sumpa, ibig sabihin, walang mangyayari sa kanya.
Maaring gano'n na nga. Kahit na papaano ay nakahinga ng maluwag si Jiro. Sa mga sandaling yun ay naintindihan na niya ang pattern ng sumpa. Kaya pala hindi nadadamay si Yago at Sanji sa sumpa ay dahil lumabas ang dalawa noong tumawag ang kabit. Ang ipinagtataka ko lang, sino ang kabit ng tatay mo? Kasi ang jablong si Elra, tutulungan ka lang na mangyari ang sumpa kung may dugo ka mangkukulam. Hindi yung nagsumpa sa amin mangkukulam. Hindi natin alam. Pwedeng ganon. Pwede rin naman ang buong angkan nila. Huwag ka na maglala, kuya. Alam ko malalagpasan din natin ang mga pangyayaring ito. Maaari bang manatili muna ako dito sa bahay ninyo para mas maobserbahan ko ang mga kilos ni Elra? Yago, ihanda mo yung bakanting kwarto para kay Mang Larry. Kapag nagtanong si Maggie mamaya, sabihin na lang natin na ninong natin si Mang Larry. Sumang-ayon si Yago. Sumunod naman dito ang matandang albularyo. Naiwang malalim na naman ang iniisip ni Jiro. Dakong 9:00 na ng gabi nang makauwi na si Maggie. Gising na gising pa si Jiro sa mga sandaling yon. Napansin niya na parang nawala na ang sigla sa mukha ng babae. Malayong malayo sa reaksyon ng mukha nito kapag nalabas ito ng bahay. Mahal, ayos ka lang ba? Nasa loob na sila ng kanilang silid at naghahanda na lang sana para sa pagtulog. Ayos lang naman ako. Stress lang siguro sa work. Sigurado ka ba? Oo, sigurado naman ako. Hihiga na sana sa kama ang babae nang bigla itong mapatili. Nagulat naman si Jiro dahil doon. Nakatingin ang babae sa bag ni Jiro na kulay itim na nakalagay sa gilid ng kama. Oh, bakit ka sumigaw? Bag lang naman yan, mahal. Nakahawak pa sa dibdib ang babae. Hinihingal yon na parabang tumakbo ng mabilis. Nagiging magugulatin na ako eh. Baka kakakapi ko ito. Pasensya na, mahal. Sandali lang, magbabanyo lang ako. Umalis ang babae at naiwang napapailing na lamang si Jiro. Dahil sa ikinilos ng kanyang fiancé, nagkakaroon na siya ng hinala na may nangyayaring hindi maganda kay Maggie. Kinabukasan, maaga silang nagising. Unang beses na nakita ni Maggie ang albularyong si Mang Larry, pero napapansin ni Jiro na parang naiilang ang kanyang fiancé sa matanda. Kahit na wala namang ginagawang masama si Mang Larry, pinilit na lamang yung hindi isipin ni Jiro. Sumapit ang tanghali. Umalis na si Yago para pumasok sa trabaho. Habang nasa sala silang tatlo, bigla na lamang dumugo ang ilong ni Mang Larry. Sumenyas ito kay Jiro na nasa paligid na ulit ang nilalang. Kahit na tirik ang araw sa labas, nakakaramdam ng panlalamig si Jiro. Habang si Maggie naman ay tila hindi alam kung may nangyayari bang kakaiba. Mahal, wait lang Aasikasuhin ko lang tong si Ninong Larry. Tara na ho, Ninong. Inalalaya ni Jiro ang matanda papunta sa kusina. Agad na pinunasan ng matanda ang tumutulong dugo. Nasaan ho siya? Paikot-ikot sa bahay. Gusto niya akong patayin para wala nang makialam. Pero huwag ka mag-alala. Hindi yun mangyayari hanggat suot ko ang mga burloloy ko. Sigurado ho ba kayo? Oo, ayos lang ako. Walang pasok si Jiro at Maggie noong hapon na yon. Pero ang kanilang rest day ay hindi nila magawang ilaan sa kasiyahan dahil maging si Maggie ay hindi rin mapalagay. Sumapit ang kinahapunan. Dakong 5:00 na magsindi ng kandila ang albularyo sa likod ng kanilang bahay. Nilagyan niyo ng albularyo ng ritual. Para daw yon kahit papaano ay magkaroon ng pag-aalinlangan ng nilalang na lumapit sa kanila. Pagkatapos noon, sandali silang tumambay sa sala para pag-usapan pa ang ilang mga bagay. Tumagal sila ng halos 1 oras. Kumagat na ang dilim at kakarating lang din ni Yago. Tatabihan na sana ni Yago ang kanyang kuya nang biglang makarinig sila ng malakas na sigaw. Boses yun ng babaeng si Maggie.
tumitili at ramdam sa boses ang labis na takot. Kumaripas ng akyat si Jiro at tinungo ang kanilang silid. Naabutan nila si Maggie na nakaupo na sa sahig at nakarekta ang tingin nito sa ilalim ng kama. Mahal, anong nangyari? Ayos ka lang ba? Hindi na nakatiis ang babaeng si Maggie. Sinabi na niya ang matagal na niyang nakikita mula na magsama sila ni Jiro sa iisang bahay. Mahal, may kakaibang nilalang. Nandyan sa ilalim ng kama. Maliit siya. Maliit. Maitim. Tapos, nakasuot siya ng parang katulad ng sa Santo Niño. Sandaling napatingin si Jiro kay Mang Larry at Tiago. Lalong naguluhan si Jiro kung bakit pati si Maggie ay pinapakitaan din. Samantalang hindi pa naman parte si Maggie ng pamilya nila noon. Mahal, palagi niyang sinasabi sa akin na kukunin ka niya. Papatiin ka raw niya. Mahal, ayoko. Ayoko mawala ka. Ikaw na lang ang meron ako. Niyakap na lamang ni Jiro ang kanyang fiancé. Pero nung mga sandaling yon, iba na ang kutob ni Mang Larry. Kakaiba na ang tingin niya sa babaeng si Maggie. Naging kalmado naman ang mga sumunod na sandali. Nawala pansamantala ang presensya ng kinatatakutang nilalang. At dahil alam din naman pala ni Maggie ang tungkol sa nilalang na yon, hindi na nailang si Mang Larry na gawin ng kanyang ritual. 9:00 ng gabi nang ipausog ang mga sopa sa sala. Bumuo sila ng malaking espasyo sa sala at nagtirik ng mga itim at puting kandila. Sasabayan niyo akong magritual. Lahat ng sasabihin ko ay gagayahin niyo. Walang didilat kahit isa sa inyo hanggat hindi natatapos ang ritual. Naintindihan niyo ba? Tumango lang silang tatlo sa sinabi ng albularyo. Maya-maya pa sinimulan na rin ng albularyo ang pagriritual. Sa unang parte ay si Mang Larry na muna ang nagsalita. Kinailangan kasi na may mga Latin na babanggitin para mas lumakas ang kanilang ritual na gagawin. Habang nakapikit silang tatlo, bigla na lamang silang nakaramdam ng kakaibang lamig. Bigla na lang din silang pinagpawisan. Kahit na malamig naman ang klima noong mga sandaling yon. Samantala, nagtayuan naman ang balahibo ni Jiro nang maramdaman ding tila may tao sa likuran niya. Parang nakatapat pa sa kanyang tengang bibig ng nilalang. Dinig na dinig niya ang maliit na boses na tumatawa. Humigpit ang hawak ni Mang Larry sa kamay nilang magkapatid at sandaling nagpaalala. Lahat ay gagawin niya para sirain ang ritual. Kaya labanan niyo. Huwag na huwag kayong papaapekto. Dahil kapag nasira ang ritual, hindi ko na siya kakayaning hulihin. Dahil sa sinabi ng matandang albularyo ay mas lalong nag-focus ang tatlo. Sinusubukan nilang hindi pansinin ang presensya ng maliit na nilalang. Maya-maya pa, tumigil na si Mang Larry. Pero hindi pa tapos ang ritual ay dumilat at bumitaw na si Maggie. Dahil sa ginawa ng babae ay napadilat na rin silang lahat. Iha, hindi pa tapos ang ritual. Diyos ko naman! Mahal naman, sa ginagawa mo lalo akong mawawala sa iyo eh. Sorry, narinig ko sabi ni Mang Larry tapos na. Sinabi ko lang huwag kayong papalinlang. Hindi ako nagsalita, Iha. Nainis si Jiro sa babae ng mga sandaling yon. Hindi na nito napigilan ng sarili. Tumayo ito at sinabi na rin ang totoong talagang nangyayari. Alam mo ba kung bakit ako gustong patay ng nilalang na yon, mahal? Kuya, relax lang. Hayaan mo lang siya. Kasi ako na lang ang hindi pa namamatay sa mga taong sinumpa ng punyetang kabit na yon. Ginagawa namin ang lahat para makatakas ako sa sumpa. Pero ikaw, sinira mo lang ng ganon. Anong sumpa sinasabi mo? Sa halip na si Jiro ang magsalita ay biglang sumingit ang albularyong si Mang Larry. Iha, may lahi ka bang mangkukulam? Kinagulat nila ang tanong na yon ng albularyo. Hindi maintindihan ni Jiro kung bakit yun sinabi ni Mang Larry. Po? Mang Larry, ano bang ibig sabihin nito? Iho, Jiro, may binulong sa akin ang nilalang tungkol sa babaeng minamahal mo. Otomatikong namutla ang mukha ni Maggie noong mga sandaling yon. Teka, ano ba talagang gusto mong sabihin, Mang Larry? Ang nilalang mismo ang nagsabi sa akin,
mangkukulam ang angka ng babaeng yan. Ano naman ang koneksyon nun, Mang Larry? Hindi yun ang mas nakakagulat, Jiro. Dahil ang babaeng nagbitaw ng sumpa sa inyo ay walang iba, kundi ang babaeng yan. Umiling-iling si Jiro. Hindi niya alam kung maniniwala ba siya sa sinabi ng albularyo. Wala naman po sanang lokohan, Mang Larry. Para naman kayo nakakagago. Iha, aminin mo, may lahi kayo mangkukulam? At ang nilalang na nakikita mo ay matagal mo nang nakikita yan. Dahil likas sa mga mangkukulam ang pagsamba sa diablong si Elra. Tumulo ang luha ng babae. Kita sa mga mata nito ang lungkot na hindi nito maitago-tago. Mahal, totoo ba? May lahi kayo mangkukulam? Totoo ba ang lahat ng sinasabi ni Mang Larry? Hindi nakapagsalita ang babae. Nanginginig ito sa sobrang takot. Sumagot ka! Magsalita ka! Kuya, totoo ba na ikaw ang sumumpa sa amin kaya nagkandang leche-leche ang buhay namin? Magsalita ka! Sabihin mo na ang totoo! Meron akong isinumpa noon dahil sa sobrang galit ko. Kami yun! Ang tatay ko yun, si Agaromo. Kilala mo ba siya? Tumango-tango ang babae. Kilala mo ang tatay namin? So ibig sabihin, ikaw yung walang hiyang kabit ng tatay ko na sumira sa pamilya namin? Ikaw ang dahilan kung bakit sila namatay? Hindi ko alam na mangyayari ang sumpa na yun dahil galit lang ako noon. Pero ikaw pa rin ang kabit ni Papa. Ikaw ang punot dulo ng lahat ng ito. Ikaw ang may kasalanan kung bakit kami nasira. Ikaw, Maggie! Ikaw! Patawarin! Nilandi mo ang tatay ko kahit alam mong may asawa na. Tapos may lakas ka pa talaga ng loob na magpakasal sa akin. Hindi kita kilala, Maggie. Kaya wala nang mangyayaring kasal. Pagkatapos magsalita ni Jiro ay bigla na lamang namatay ulit ang ilaw. Ilang segundo lang nakita na lang bumalik ang liwanag. Ngunit hindi na si Jiro ang kanilang kaharap. Nakasanib na ang nilalang sa katawan ng lalaki. Jiro, mahal. Lumayo tayo sa kanya. Nakasabi sa kanya ang diablo ng sumpa. Nasa aktong aatras na sana sila nang biglang dumampot ng flower vase ang lalaking si Jiro. Pinalo nito ang matandang albularyo. Nakailag si Mang Larry pero nadulas siya at tumama ang ulo sa kanto ng pader. Dahil may katandaan na, nawalan kagad ng malay ang albularyo. Naisipan ni Yago at Maggie na tumakbo palabas. Pero bigla na lamang padabog na sumarado ang pinto. Ate Maggie, hindi na yan si Kuya. Ako nang bahala rito. Sige na, umakyat ka na sa taas. May hagdan doon sa kwarto ko sa bintana. Dali na! Hindi ko iiwan ang kuya mo. Huwag ka nang makulit. Kung gusto mong mapatawad ka ni Kuya, sundin mo sinasabi ko. Bilis na! Parang tanga naman eh. Kulay itim na ang lahat ng mata ni Jiro. Naglalaway na rin ito ng kulay itim na likido. Aakit na sana si Maggie sa itaas nang biglang gumapang ang lalaking si Jiro dun sa pader. Mabilis yung nakarating sa hagdan at humarang sa daraanan niya. Mabilis na hinablot ni Yago ang babae. Mahal, naririnig mo ba ako? Ano bang ginagawa mo? Hindi ka nakilala niyan. Mas lalo silang nabahala nang basagin ni Jiro ang salamin. Kinuha nito ang kapirasong bahagi ng salamin para gawing panaksak. Hindi malaman ni Yago kung ano ang gagawin nila. Dahan-dahan nang lumalapit sa kanila si Jiro. Tumatawa yon pero maliit ang boses. Ang tangi na lamang nagawa ni Yago ay magdasal. Wala na siyang ibang maaasahan kundi ang Diyos. Bago makalapit sa kanila si Jiro, nakita nilang nagkamalay na si Mang Larry. Pinilit nitong makabangon kahit na nahihilo pa ng bahagya. Iha, bawiin mo sumpa! Bawiin? Paano po? Bawiin mo ang sumpa dahil yun lang ang paraan para makaligtas tayong lahat. Biglang tumakbo palapit sa kanila si Jiro na hawak pa rin ang bubog ng salamin. Mabuti na lamang ay nahawakan kagad ni Yago ang kamay ng kapatid. Ate Maggie, sige na! Bawiin mo na! Nakikipagbunuan si Yago kay Jiro noon. Pero alam niya na di magtatagal ay matatalo siya ni Jiro dahil higit na mas malakas ito sa kanya. Kaya naman hindi na rin nagsayang pa ng oras si Maggie. Mahal,
Patawarin mo ako kung dahil sa akin ay nasira ang pamilya ninyo. Pero mahal, makakalahiya ka na sa sumpa. Makakalayo na kayo sa bangungot na ito. Gusto ko makapamuhay ka ng mapayapa kasama ang mga mahal mo sa buhay. Dahil karapat-dapat ka sa maginhawang buhay. Kaya ngayon, pinabawi ko ng sumpa! Pagkatapos sabihin niyo ng babae, bigla na lamang humangin ng malakas. Kumulog din at kumidlat. Kasunod noon ay pagkawala ng ilaw at pagbagsak ng malakas na ulan. Nang makabalik ang liwanag ay nasa sahig na si Jiro. Walang malay, pero maaliwalas na ang mukha nito. Kuya! Binuhat agad ni Yago ang kapatid at dinala sa sofa. Pagdilat ni Jiro ay wala siyang maalala sa mga nangyari. Ang huli niya lang naalala ay ang mga nalaman niya tungkol sa kanyang fiancé. Nagawa nilang talunin at tuluyang patahimikin ang dyablo ng sumpa. Mula noon ay naging maayos na rin ang pamamahay nila. Gumaan ang atmosfera. Naging maaliwalas ang bawat sulok ng bahay. Naputol ang sumpa kay Jiro. Nagkaroon pa siya ng panibagong buhay dahil sa pagbawi ni Maggie sa sumpa. Ganun pa man, hindi na natuloy ang planong kasal ng dalawa. Hindi pa kasi handang magpatawad si Jiro. At naintindihan naman yun ni Maggie. Naghiwalay ang dalawa. Mas pinili yun ni Jiro kesa araw-araw niyang maalala kung sino ang dahilan ng lahat. Bilang paggalang na rin sa kanyang ina, kaya niya nagawa ang desisyong kalimutan na si Maggie. Masakit para kay Jiro ang desisyon na yon. Pero yun lang ang paraan para matahimik silang lahat. Sa ngayon, masaya na si Jiro. Magkakasama na silang magkakapatid. At kahit na hindi pa siya nakakapag-asawa, nakontento na lamang siya sa pagmamahal na natatanggap mula kay Yago at Sanji. Sa karanasan na yon, mahalagang bagay ang natutunan ni Jiro. Para sa kanya, makapangyarihan ang salita ng kahit na sino. Lalong-lalo na kung ito ay puno ng galit at pagkamuhi sa kapwa. Wakas!